Binidyo niya lang. Let's sing the word together. Can you touch your heart right now? Okay? Lord, we invite your spirit in my heart. Lord, we invite your blood in my heart, in my family, in our lives. As long as Jesus' blood is alive in your heart, you have no problem. Faith will bring you to heaven, not action. But without action, without loving action, the faith is dead. If you have a faith, you will have obedience. Faith comes from the Word of God. Listening to the Word of God. Ang pananampalataya ay galing sa pakikinig sa salita ng Diyos. Are you willing to listen to the Word Ikaw of ba God? ay handa ng makinig sa salita ng Diyos? Amen. This time, can we repent together? Okay? I also repent. 24 hours, Lord, I was not listening. Willing to listen to your word. Bago po tayo magsimula, tayo po'y muna magsisi sa ating mga kasalanan sa mga oras at panahon na hindi tayo naging handang makinig sa boses ng Panginoon. Sometimes I was willing to listen to the word. The word is the enemy of God. Mas gusto ko pakinggan ang sanlibutan na ito, pero ang mundong ito ay kaaway ng ating Diyos. How many hours sa enemy? How many hours sa Panginoon? Ilang oras? Ilang oras ka nakikinig sa kaaway at ilang oras ka nakikinig sa Diyos? Lord, forgive me. Patawarin niyo po ako, Panginoon. The Lord wants 100% your heart. Gusto ng Panginoon 100% ng puso mo. 24 hours, your heart. Bawat oras mo, bawat puso sa Kanya. So in a short time, can we repent Sa together? pagkiling oras na ito, tayo po'y muna magsisi sa ating mga kasalanan. And the Holy Spirit will come to you. Amen. Naglago ang banal na We Espiritu. call Jesus Tawagin natin si Jesus in a short time. tatlong beses. 1, 2, 3. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tawarin mo kami ng Panginoon. Sa buong Lunes hanggang You're Sabado, watching kami over nandito 24 hours. Hindi kami But I'm not nakikinig. following you 24 hours. Hindi namin kayo inuna. I'm sorry. Forgive my eyes. Yung puso mo para sa iyo. Forgive my hands. Tawarin mo ang aking Forgive my thoughts. Tawarin mo ang aking mga Forgive kaisipan. my heart. Tawarin mo ang aking puso. Pour your desire. Pour your Gusto kami willingness. ng iyong banal na Espiritu. Control over my thoughts. Banal na Espiritu ang may kontrol sa aking mga kaisipan. Control over my head. Control over my heart. Control over my eyes. Thank you. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for the angels here. We Maraming can salamat sa mga anghel na nakapalibot sa amin na hindi namin nakikita. we worship you. Sinasamba ka namin. In Jesus' mighty name we Sa pray. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Let's be seated. Pwede na po tayo maupo. Do you believe God knows every needs of you? Naniniwala po ba tayo na alam ng Diyos lahat ng pangangailangan po natin? Can you say to each other, God knows your needs? Pakisabi po sa isa't isa, alam ng Diyos ang kailangan mo. Then, God provide all of your needs. Do you believe that? Naniniwala po ba tayo na pinoprovide, binibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin? Amen. So, what are the desires of your heart? Hope. What are the hope?
life, health, success, anything you have desire. Diba? Anong dream mo? Dream. Anong dream mo? Pangarap. Anong pangarap mo? Somebody say, gusto kong magiging mayaman. Bakit? I want to help many people. Bapo, nangangarap po tayo na gusto natin maging mayaman. Pero para saan po? Para magkaroon ng tulong sa iba. Okay. Somebody has desire, burning desire. Raise your hand. Sino po ay may umaamoy na ganitong kalooban na gustong tumulong ng ating kapwa? Taas mo yung kamay. Everybody has desire, diba? What is your desire? My desire? To sleep. Sleep out. Tulong pa ina. Another? My desire is to bring all the people to the Lord. To the Lord. And her desire, I know, she wants to marry. Bidukin. Okay. Joking or any desire God knows, God will answer you. Do you believe that? Naniniwala po ba tayo anumang kalooban, meron tayo anumang pangarap, meron tayo anumang hinihiling natin, ay itutupad po yan ng ating Panginoon. Amen. Everybody is that. How about, do you know what is God's desire? Pakilakas po yung mga pastora. Pero, kung tayo po mga tao may mga sarili-sarili tayong pangarap, plano, hinihiling sa buhay, ang Diyos po kaya natin, meron din kaya siyang sariling kalooban? Ano ang desire ng Diyos ating Diyos? Itanong nga po natin sa isa't isa, ano kaya ang kalooban ng Diyos? Ano kaya ang hinihiling ng ating Diyos? Alam po kaya ng katabi natin yung sagot? Sa tingin niyo po, ano ang kalooban ng ating Diyos? You're thinking of that, diba? Siyempre, God will help many people, especially sick people, or weak people, or poor, or what, diba? Loving God, loving people is loving God. Amen. And we know very well. But we want to know exactly the word of God is saying, ano ang desire ng Diyos. Let's read together. Sige po, basahin po natin, alamin na po natin, ano nga po ba ang kalooban ng ating Diyos? Can we read together? Sige po, basahin po natin. First Sa Thessalonians unang Thessalonians, chapter 5. chapter 5, verse 16 hanggang 18. Let's read One. Open your mouth. 1, 2, 3. Magalak kayo lagi. Palagi kayo manalangin at magpasalamat
Amen. So kahit pangit yung pangyayari, kailangan ang unang lalabas sa ating mga bibig ay salamat Panginoon. Amen. If our word change, word muna change. Is it? That change. Amen. Kung ang ating mga salita ay nagbabago, magbabago rin ang ating mga kaisipan. Let's say to each other, your habit will make your future. Your habit. Sabihin natin sa isa't isa, ano ang iyong
It's not a normal love. Love is giving. Hindi po normal ang pagmamahal po. Dahil ang tunay na pagmamahal ay balanse po ang pagbigay at pagtanggap. If you just receive and receive and receive it, your lover will get away from you. Kasi kung puro ka na ng tanggap na never ka nagbigay, sa huli iiwan ka lang din ng tao nila. Amen! Amen. Amen. So, you know the love started communication, di ba? Ano ang communication? Ang pag-ibig o pagkakaroon ng relasyon na po ay nagsisimula yan sa komunikasyon. At paano po ba ang function ng pakikipag-usap? Communication is, okay, talk and listen, di ba? Hindi talk. Ang Communication. tunay na komunikasyon ay dapat nagsasalita at nakikinig rin po. Hindi pwede po ikaw lang salita ka lang ng salita at di ka na nakinig. Communication being the relationship, di ba? Sa pamamagitan ng komunikasyon, doon po natatayo ang relasyon. Okay. What God is saying to us, Bible says, you want to make a good relationship with the people, you must listen to them. Tinuturo po ito sa Biblia, sabi ng ating Diyos, kung gusto mo magkaroon ng maayos na relasyon sa kapwa mo, una sa lahat, makinig ka sa kanila. Amen? Amen. Wow, 1 hour you listen to me. Okay, I will listen to you. Please talk to me also. This is a communication and building relationship. Okay? Ganun po ang pakikipagkomunikasyon. Pinakinggan mo ko ng isang oras, sige ako naman, papakinggan na rin kita. Our relationship with God is the same. Ganun din po dapat ang ating relasyon sa ating Diyos. Okay. Do you know that Jesus is here through His Spirit? Naniniwala po ba kayo na nandito ngayon ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu? Ano ang Holy Spirit? Ano po ang banal na Espiritu? That's the Spirit. Can I see the mind? Somebody say like that? Hindi po rin din natin siya nakikita. Ano po? Ay, bahala na. Hindi ko wala akong pake. Hindi naman siya. Do you want to receive Holy Spirit araw-araw? Gusto po ba natin tanggapin ang Espiritu ng Diyos araw-araw? You have to respect Him. Kailangan may respeto at takot muna tayo sa Kanya. So when you wake up, good morning, Holy Spirit. Nagising pa lang natin para sa mga magulang mga nakakilala yan. Kapasok mo sa bahay dapat mano muna, yung dadaanan mo lang siya. So ganun din pagkagising natin, sino ang muna natin kakausapin? When you eat, let's eat together, Holy Spirit. Pag Okay? kumain din po, pansinin nyo ang banal na Espiritu. When you work, Holy Spirit, work with me. At kung ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, sama pa rin ang banal na Espiritu. Not just to say, Holy Spirit come, Holy Spirit come. Holy Spirit is not only your maid helper. Hindi pwede lang yung demanda, ay Holy Spirit, dito ka, tulungan mo na ako. Ay, ito na, dadala ako sa daan, sige, protektahan mo ako. Tatawagin lang natin siya pag kailangan natin siya. Hindi. Dapat ang puso natin, gusto natin siya makasama. We need to listen to Him. Kailangan pakinggan natin siya. Hindi natin siya katulong. Isang yaya. Siya ay ating gabay. Amen. Amen. Are you praying to God? Ikaw ba ay nananalangin sa Diyos? Are you praying to Spirit of God? Ikaw ba ay nananalangin sa presensya ng Diyos? Holy Spirit is the person. Ang banal na Espiritu ay isang person po. You're not living alone. You're living with God the Father and the Son and Holy Spirit and maraming angels. Pag sinabing person, may sarili siyang kaisipan, nararamdaman, no po, talagang parang tayo lang po siya. Hindi po siya isang hangin o multo. How can we hear the Holy Spirit voice? Paano po ba natin papakinggan ang boses ng banal na Espiritu? Through your conscience. Sa pamamagitan ng ating mga konsensya. If you are the Son of God, Holy Spirit will follow you say when you get the sin.
Malaya. So sa 3 buwan na nawala po ako sa Pilipinas, nasa US po ako at inalagaan ko ang aking apo na sanggol. Taking care of baby hard, di ba? Napakahirap mag-alaga ng sanggol, tama po ba? Because cannot speak. Kasi hindi siya nakakapagsalita, hindi mo makausap. But I understand, if the baby cry, oh! Pero alam ko, nararamdaman ko, pag umiyak na ang sanggol, alam ko na, tumangin na siya. And then, if baby cry, hungry! Pag umiyak na naman, alam ko, gutom na yan. If the baby cry, I'm sleepy, let me sleep! Pag umiyak na naman, alam ko na, inaantok na yan, kailangan ko siya tulungan, makatulog. What the baby want to do is talk to grandma, cry and laugh, cry and So ano ang smile. paraan ng sanggol para makausap ang kanyang lola ay umiyak lang, tumawa. Umiyak at tumawa. But he needs me after the mother, my daughter, went to the work, my son-in-law went to the work. He needs me 100%. It makes me joy. Alam niyo po ba, yung pakiramdam ko, kahit hindi ako talaga yung nanay niya. Pag umalis na kayong nanay tatay para sa trabaho, tapos ako yung hinahanap ng apo ko, ako lang yung hinahanap niya, 100%, grabe yung kagalakan na nararamdaman ko sa aking puso. Amen. Amen? That's God. Ganun po ang puso ng ating amang Diyos. I learned Natutunan ko po yun sa pamamagitan. God doesn't need your money. God doesn't need your hard work. God needs your cry. Hindi kailangan ng Diyos natin ang pera mo o yung kagalingan mo. God needs your gratitude. Ang gusto niya lang sa atin yung iyak natin sa Kanya. Yung paglapit natin sa Kanya, kailangan kita, Lord. You don't know how to speak Tagalog? Oh, you don't know how to, no? You have no language. God listen to the mute. God listen to the deaf. Huwag kayo mag-alala. Kung hindi po kayo marunong magsalita ng kung ano-ano, hindi nyo kaya i-express yung sarili nyo. Kahit yung mga pipi, naiintindihan ng Diyos. As my apple, cry, cry. I'm so happy. More happy. He needs me. He needs me. Pag umiiyak yung apo ko, hindi ako na-stress. Natutuwa pa ako kasi alam ko kailangan niya ako. Amen. 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 Yourself, if you're black or white or small or tall or fat and thin, it doesn't matter. God is not counting your money. God is willing to bless you, willing to be with you because you see His person. Wala po, pakialam mo po ang ating Diyos. Wala siya, hindi siya nakatingin sa panlabas na anyo natin o sa kayamanan na meron tayo o sa edukasyon na napagtapos mo. Ang gusto lang niya, ang puso natin. I want to go to G12 Church in Texas, Houston. I want to go to youth church and supernatural church like our church. I could not find it. I could not drive, no license there in USA. Naghahanap po ako ng simbahan noon po na pwede kong mapuntahan sa US. Kaso napakahirap maghanap ng simbahan ang lalayo. Wala naman pong lisensya para makapag-drive doon. Pero I was so happy. Why? I can listen to the voice of the Lord. I worship at home with a just born baby, okay? With my 4-year-old apple, okay? Dance together, children worship, kids worship in TV. Dance together, you know? Only taking care of baby very hard, but I'm cooking for them, I'm cleaning, I'm washing. Not tired. Why? Because they need me. It is the joy. Amen. Amen. So, ayun po, kahit hindi po ako nakakapagsamba sa isang simbahan na po, natutuwa po ako dahil kahit sa loob lang ng bahay ng anak ko, ay nakakapagsamba po ako sa Panginoon. Pinapatugtog ko sa TV ang kanta para kay Lord. Sa kasabay ng mga apo ko, sumasayaw para sa Panginoon, umaawit sa Kanya, at nakikinig ng salita ng Diyos. At kahit nakakapagod talaga mag-alaga, na maghugas, maglinis, magpakain, hindi ako
your family, but don't worry, I am telling you, I am with God. I will soar with you above the storm. Amen. Amen. Paminawin I po. will be still. You are God. Kapag ginawin ko Amen. ang awitin na ito, na suliranin man ay dumating, ikaw lamang ang Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili, kailan pa man. So pag ginawin ko ang kantang ito, so po, sinasabi ni Lord, oo, may pagsubok na darating sa pamilya mo, pero huwag ka mag-alala, nandito ako para sa'yo. Kaya manatili ka lang sa akin, huwag ka magtataranta. Amen. You can hand him every night, every day, with your family, with your lovers. Somebody needs you, you're so happy. Amen. Amen. Nobody needs you, never mind, God needs you. Amen. Our God is happy. Our God wants your love. I need you. I need you, Lord. Amen. Amen. We will confess today because of our communion. Okay? I will finish now. Never forget. Rejoice the Lord. This is the will of God. Okay? Seek the kingdom of God, and everything will be added unto you. Not small things will be added. You are seeking God, that's why you are sitting down and worshiping God. Amen. Everything will follow your life. Amen. God will bless you with everything what you desire. Do you believe that? Because you are seeking God. Amen. Amen. Pagpatuloy tayo laging lumalapit, nagdedepende sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pakikinig sa Kanya sa pagbabasa ng salita, pakikinig sa mga pastor, sa mga preachings na po, doon po talaga mararamdaman ninyo yung kailangan ako ng anak ko. Kung ano man ang hinihiling niya, ibibigay ko rin sa Kanya. Ang bagay na mabuti para sa Kanya. Siyempre, pag di naman mabuti para sa atin ang hinihiling natin, hindi niya po yan ibibigay. Amen po ba? Amen. Seeking kingdom of God is enjoying God's presence. Even though you could not go to church, you're sick. The situation you cannot do anything. In your place, you see the kingdom of God. You see presence of God. Holy Spirit come to you. You are with the Almighty God. Amen. Almighty God has almighty hands. Amen. Do not seek the hand of God first. Heart of God first. Amen. You see the heart of God. The hand of God will follow upon you. I have a many experience. While I am staying in the States, wow, our church is growing. Our church has a revival. Maraming newcomers. Amen. Amen. Yeah. So, our leaders, okay, thank you so much for your sacrifice. Because of you leaders, because of Mama and Papa, the whole family is going well. The sacrifice. Amen. God remember your sacrifice. Do not give up. Continue. Amen. What we have to do is just cry out. Can they stand up right now? We just ask the Lord. We cry out, I need you. I need your grace. I need your blood. Ano ang grace sa'yo? It is blood of Jesus. If Jesus didn't die, or nothing with him. Amen. Always the blood of Jesus. Remember the cross. Without cross, we're not. How many cross in your family? How many cross you are thinking in your life? Oh, I have so heavy cross. But it is very easy. If you think that is easy, why? Because I am an Almighty God. Amen. Amen. Let's pray in a short time while we sing to the Lord. Can we sing? We confess at the cross. I come to you. I need that. I need you. I need your grace. Lord, I am still sinner, but I need your grace. Lord, thank you so much. Okay? We confess right now together at the cross. We sing together.
moment, I call you here. Remember my promise, I will use you. Stay in. Amen. Pwede na po tayo lahat mo. Sa oras na ito, mabilisan ko lang po ipapaliwanag yung patungkol sa communion. Every month na po, ginagawa po natin, ito, pero marami pa rin po sa atin ang hindi nakakaintindi ano ba ang communion, para saan ba ito, ano bang ibig sabihin po nito. So magsimula po tayo sa huling gabi, Last Supper, bago po mahuli si Jesus sa mga Romano na mga soldiers at sa kinabukasan para ipako siya sa krus at mamamatay na po siya. Tinawag niya lahat ng kanyang mga disipulo, pinaupo niya. At katabi pa niya talaga maya-maya patas ng ilang oras ang magtatraidor sa kanya na disipulo niya na si Judas. Kasama niya sa table, kumakain sila, nag-uusap sila lahat-lahat. And dito na nagsimula, sinasabihan na sila ni Jesus sa mangyayari sa kanya. At ito yung mga sinabi niya para matapos mangyari yung nakakatrauma at nakakatakot, nakakagulat na pangyayari sa kanya, ay matandaan nila bakit niya yun ginawa. Kasi pag hindi niya ginawa ang Last Supper, ang communion na ito, kasama mga disipulo niya, ang magiging intindi lang nila sa nangyari kay Jesus ay talo na siya, sinam siya, sinet up siya, na mahuli siya, pinatay siya, wala na. So, 3 taon na nakasama nila si Jesus, ang dami niyang tinuro, ang dami niyang pinagaling, ang dami niyang pinalayas ng mga demonyo. Wala na yung parang kwenta, kasi mamamatay lang din para siya. Pero hindi kasi ganoon ang gusto iparating ni Lord pag siya na ay mapapako sa krus. Kaya hinanda niya ang gabi yun na makasama niya ang mga disipulo niya para i-ready sila sa mangyayari at ipaintindi kung ano nga ba ang kahulugan ng mga nangyayari sa kanya. So nagsimula po ito, unang dugong dumanak sa katawan ni Jesus. Alam niyo yung pinakaunang dugong dumanak sa kanya, yun po yung dugo na sa sobrang stress at takot at sakit sa loob na tita-traidor siya ng kanyang kaibigan na si Judas. Lumabas ang kanyang dugo sa kanyang kilay, sa kanyang loob na parang patak ng pawis. Doon pumatak yung unang dugo ni Jesus. Tinaydor na siya. Hanggang sa pinagtawanan siya ng mga soldiers. Mikak siya. Inasar siya. O, di ba? Ikaw yung hari nila? O, ito. Bigyan ka namin ng corona. Tinusok. Dinilin. Ang sakit po. May dugo na naman na lumabas sa pamamagitan ng mga tusok na yun, sa corona na yun, nagtiliin at hinampas pa sa kanya. Pangatlo naman po ay yung mukha niya na binasa. May balbas siya eh. Ito po ay binunod ng isahan. So, dumudugo rin po yung mukha niya para sa atin.
And then, ano pa po yung next na nangyari? Sa mga pinakamasakit na parusa na mararanasan niya ay yung nampasan siya ng lashes. Ulit-ulit, 39 times siyang kinampasan. Bakit po? Ilang taon bago pa mapanganak si Jesus sa mundo ito. Sinasabi na po, pinopisiya na sa Isaiah 53 verse 5. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Siya po ay sinugatan, sinaktan para sa ating mga pagkakamali at mga kasalanan. Ng kapalit mo ng kasakitan at kahirapan, ay mapapagaling po tayo. Ano pa po yung ginawa sa Kanya? Pinukpok po siya sa krus. Dalawang kamay at paa. Sinira at binasak yung katawan ni Jesus para sa atin. Pakita natin yung verse. Sa Lucas 22 verse 19. Lucas 22 verse 19. Tumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Itong aking katawan na inihahandog para sa inyo. Inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Nawasak, nasira ang katawan ni Jesus para sa atin. Ano pong mga sugat, pagkukulang, kasalanan meron tayo mga kapatid? Sinaktan ka pa lang ng nanay mo, sinaktan ka na niya. Bata ka pa lang, di ka minahal ng tama. Sinaktan ka ng sarili mong pamilya. Sa eskwelahan, sa mga kaibigan mo na buti ka. Sarili mong mga kamag-anak, sinaktan ka, di ka inintindi. Ginamit-gamit ka, inabuso ka. Yung mga harassment na nangyari sa'yo, bagay na hindi magandang nangyari sa'yo. Nasira yung katawan mo kasi nagulong ka sa bisyo. Nagdroga ka, nag-alak ka, nagsisigarilyo ka. Lahat yan nakakasira ng katawan natin. Pero si Jesus po ang nawasak at nasira para yung mga katawan natin na nasisira sa sarili natin mga desisyon, kasalanan ng iba sa atin, ay ang piling niya na lahat yun para sa atin. Lahat ng sugat, lahat ng sakit, inako niya na. Next naman po, Mark chapter 14 verse 24. Ito ang aking dugo. Pinapatiba nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Dugo po ni Jesus ang naging kapalit para mabayaran ang ating mga kasalanan. Ay hindi na po tayo mapunta sa impyerno at mahirapan ang magpakailangan.
kanina, ang ganda-ganda ng table. Napakaganda, tignan. Pero ngayon, di mo na masasabi kung ano to. Kasi nawasak, nasira. Ang pangit tignan. Pero mga kapatid, ang ganda ng layunin. Bakit ganito siya? Naiintindihan po ba natin ito? Ang pangit nung nangyari kay Jesus. Pero maganda ang layunin, ang dahilan, ang resulta. Bakit niya pinili gawin yun para sa atin? Katapos mapako si Jesus sa krus, 6 na oras siyang nakasabit sa krus. Hindi makahinga mabuti hanggang sa sumabog yung puso niya. Kasi nung tinusok ang kanyang tagiliran. Nung tinusok ang kanyang tagiliran, tubig ang unang lumabas sa kanya at hindi dugo. Ibig sabihin, hindi na tumitibo ang kanyang puso. Sige, i-carry po natin ng konti. Makikita niyo po ito. Parang may patay sa loob na dugo-dugo. Ganito po yung itsura ni Jesus nung binaba na siya sa krus at ililibing na po siya. Yung ilaw na lang po. Dito po sa side. Hindi po dyan, sa side. Sa side. So mga kapatid, when we take the bread, when we take the juice that symbolizes the body of our Lord, the blood of Jesus, matandaan po natin yung pinakain natin tinapay na ito. Ito ang katawan ni Jesus na nawasan para lang mabuo tayong lahat. Itong juice, sinisimbolo ang dugo ni Jesus na iniinom natin ay simbolo na ito ang dugo na nagpatawad ng ating mga kasalanan, nagtubos sa ating mga kasalanan, nagpalinis sa ating mga kasalanan, ang nagpawalang sala sa ating mga kasalanan, at ang nagpabanal sa ating lahat. Yun ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus Cristo. Ito po lagi ang tinuturo ko sa mga disciples ko, sa mga kapwa kong leader. Bakit mo binabase ang pagkakilalan mo sa sarili mo, sa mga aksyon mo, sa mga ginawa mo noong nakaraan? Ayoko na magsimba. Ayoko na maglingkod. Ayoko na maging leader. Ayoko na magpatuloy. Kasi di rin naman ako nagbabago eh. Kasi binabalikan ko pa rin ang kasalanan eh. Wala, ganito na lang ako. Malas ako. May sumpay ang buhay ko. Ganyan yung pamilya ko eh. Hinaras ako. Winasak ako. Wala na akong magagawa. Hindi na lang ako. Ganito na lang ako. Wala kayong magagawa dito ako magbabago. Ganito ako dahil sa nakaraan ko. Ganito ako dahil sa mga nangyari sa akin noon. Dahil sa mga tao nakasakit sa akin. Kaya ako ganito ngayon. Pero mga kapatid, kaya nga namatay si Jesus sa krus at bumanag ang kanyang dugo para sa atin. Para tayo rin ay mamatay kasama siya. At nabuhay muli katapos ng 3 araw na nabaptismuhan sa tubig. Isang karanasan yun, palatandaan na nilubog ka para mamatay at inahon ka. Ikaw ay bagong nilalang. You are finally, officially, anak ng Diyos. Kaya ano man ang ginawa sa'yo dati, ano mang klaseng pamilya meron ka, ano mang klaseng edukasyon ang tinapos mo, wala ka mang pera, may pera ka man, magaling ka man magsalita o hindi. Gaano man kadami kasalanan mo, gaano kakunti ang kasalanan mo, hindi na tayo makabase doon. Dahil hindi ka naligtas
kinakaawan mo ang sarili mo, kasalanan yan! Huwag kang maawa sa sarili mo, huwag mong ibabangin mo sa sarili mo. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Mayaman ka, hindi ka mahina, dahil makapangyarihan at mayaman ang amang Diyos. Kaya kahit anong pagsubok na napakapak ng mga tao sa iyo, hindi ka magpapa-apekto. Dahil alam mo yung totoo, nagwasak na yung katawan ni Jesus para mabuhay ako. Kaya kahit sabihan nyo, nagpangit ako, mataba ako, lang pake. Kasi sabi ng Diyos, maganda. Amen. At anumang mga sumpa, pagsubok, hirap, may sakit ka ngayon sa pisikal, may financial na problem, puro utang, gipit. At ano pa mga problema, huwag kang matakot. When you declare the blood of Jesus over your life, over your family, protektado ka. Amen! Amen. So right now, kakainin po natin ang tinapay bilang katawan ni Jesucristo. Ang juice bilang dugo ni Jesucristo. Remember what He has done for you. Ligtas ka na. May kaligtasan ka na. Ay mamatay ka ngayon, nasa langit ka. Ikaw ay anak ng Diyos. May lahat ng kayamanan sa Kanya. Karapatan. Otoridad. Pinagmanahan na natin yan. Huwag kang lalayas sa presensya ng Diyos. Katulad ng alibong anak. Dahil pag lumayas ka sa bahay niya, sa pamilya niya, pag lumayas ka sa pamilya natin dito sa PCC, pag lumayas ka sa community natin, pamilya tayo dito sa kaharian ng Diyos, pag lumayas ka dito mga kapatid, wala na yung pagmamana na hinandang ialay ni Lord sa inyo, mapagpapala niya. Wala na yung covering ng dugo ni Jesus sa inyo para protektado kayo. That's why we always have to pray for each other every morning prayer. Mga kapatid, lalo na sa mga batch 5 na mag-encounter retreat. Saglit lang itong pinaliwanag ko, mas malalim pa dito. Sa nangyari kanina, ang mararanasan niyo sa encounter. Kaya huwag kayong susuko, sumama kayo sa encounter retreat. Dahil mas malalim pa sa natutunan niyo kanina dito ang mararanasan niyo doon. Mararamdaman niyo talaga lahat ng pinagdaanan ni Jesus para sa iyo. You want your life to be changed? Kailangan masaksi mo yung pinagdaanan ni Jesus para sa iyo. Amen? Amen. So lahat po ba tayo may tinapay at juice na po? Okay, wala pa po yung iba? So this time, the reason of our communion ay hindi lang paalala sa atin, kundi oras ito para i-examine, suriin ang sarili, suriin ang puso mo. All this time, paano ka ba nabubuhay? Saan ka ba patungo talaga? Ano ka ba talaga pinagagawa natin sa buhay natin? Suriin natin, pag-isip-isipin natin mga kapatid, Panginoon, ay mga kapatid, nabubuhay ba tayo para kay Lord? O nabubuhay ka ba para sa sarili mo? Para sa pera? Suriin natin. So, ito lang biyan. Tayo po ay lahat tumayo sa ating mga upuan. Pagkatapos po natin kainin at inumin ang katawan at dugo ni Jesucristo, sulitin niyo na po ang pagkakataon na ito. Gusto niyo pong lumuhod po kayo. Gusto niyo itaas ang mga kamay bilang simbolo ng pag-aalay, pag-surrender sa Kanya. Ang puso mong basag, and gusto mong lumapit, manumbalik sa Kanya kasi tagal mo nang nawala sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. This would be the opportunity for you to come back to Him at pagsisihan lahat. Maghingi tayo ng kapatawaran sa Kanya at magpalinis tayo sa
Panginoon ang buhay namin. Maraming salamat sa pag-aalay ng iyong katawan sa krus para sa amin. In Jesus' name, amen. Sige po, kainin po natin ang tinapay. Next, let's pray. Lord, hawak namin ang iyong dugo ngayon. Paalala lahat ng dumanak sa inyong katawan. 7 beses kayong dinuguan para sa aming Panginoon. Mula sa inyong loob, sa inyong ulo, yung mukha ninyo, yung likod nyo, na puro hampas ng latigo, yung kamay at paa nyo, tinusukan ng pako, at yung tagiliran nyo, tinusok para makita kung sumako yung buto nyo o hindi. Lord, lahat ng dugo na yan, may dahilan para protektahan kami mula ulang ng paa, bumaspeto ng buhay namin. We believe we are cleansed, we are forgiven, we are sanctified, we are justified because of your blood. Pinapatawad niyo na po kami. Let's drink. Habang inaawit ang kantang ito, kung gusto niyo po lumapit, pwede po kayo lumapit. Gusto niyo po dyan subuan, kayo po bahala paano niyo express ang pagsisisi ninyo, ang pagmamahal niyo sa Panginoon, ang pagpapasalamat niyo sa sakripisyo na ginawa niya para sa amin. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan binabalikan ang karangalan ng walang hatiran. Salamat sa sukurang Number 2, ang kanyang
Jesus yumayakap sa inyo. Nakikita ni Jesus lahat ng pinagbigapan ninyo. Nakikita ni Jesus yung pagmamahal nyo para sa mga disciples nyo. Nakikita ni Jesus lahat ng pagsubok na pinagdadaanan nyo at gusto kayong mahalin ng todo ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa pamamagitan ng ating senior pastor, yayakapin niya kayo at sulitin niyo yung pagmamahal na ibibigay ni Jesus sa inyo. Tapos kayo yakapin ng ating pastor na sinisimbolo si Jesucristo sa kanya. At tapos sila yakapin, nasa kanila na si Jesus. Kapag niyakap nila kayo, isipin nyo na si Jesus ang yumayakap sa inyo. Pagkatapos kayong yakapin ng mga leaders natin, pwede nyo na yakapin lahat ng taong gusto nyo yakapin dito. Gusto nyo hihingan ng kapatawaran, humingi kayo ng kapatawaran. Take nyo na yung chance. Gusto nyo magpasalamat sa kanila, pasalamatin nyo sila. Lahat ng gusto nyo sabihin nyo na sa kanila habang hindi pa huli ang lahat. Hindi pwedeng aalis tayo sa simbahan ito kung naglalapal tayo nanakit sa mga loob at hindi magkakaisa sa simbahan ito. Hindi lalago ang simbahan natin kung hindi tayo nagkakaisa. Babae sa babae, lalaki sa lalaki niyayakap. Pero magkaiba ang gender po yan, hanggang kamay na lang po. Pero kung wala naman po, mali siya, kamag-anak kayo, magpamilya kayo, pwede naman pong yakapin. Okay po? Pero hindi naman po kayo magkadugo, sa kamay na lang po. Kung hindi po kayo same na gender po. So right now, yayakapin po isa-isa ni Pastora ang ating mga leaders. As you hug them, you can pray for them.
Brother KJ sa atin.